Meron pa doon? May kinuha natin ni Alpi. kinuha ni Alpi. Yung una kahit ito, kahit yan mo lang yan. Pusi. Ay, si Mario. ang sexy mo naman masyado. Ay, bro. Umiyak ka rin, umiyak ka rin. Na-stress na ako. Ay, stress. Sa trabaho ko. Dito, kami naman stress dito. Ini-stress kami. Pero siyempre, malapit na ang birthday nila bukas. Bukas na ano, masaya na. Ay, masaya. Ayan lang po mga kalangasi. Ayan na. Ayan na. Siyempre po papunta na po ngayon sa turnover ng turnover na po yung kanya na. Ayan na po. Ito nang mag-glove. Ha? Ito nang mag-glove. Live? Gloves, wag na. Oh, Han. Hawakan mo to. Doon mo papunta tayo. Ano yung dalawa? Yung nadata natin. Ang pangalan ko na. Kung natin viewers sa... Hindi ko nga anong pangalan. Mario. Punta mo. Isa. Tawakan natin mo. Tawakan sa isa. Oo. Baon natin to. Masama kayo? Ang bigat pala. Sama kayo? Ano ang pangalan mo? Maylin po. Maylin. Sibilya. Ah, yun nga sabi ko. Eh kayo po? Nila Mindilibar po. Oh, yun. Kung maano po sana, kung pwedeng lakarin. Ay, hindi. Malayo din. Dito na lang po. Walang mga... Oo. Sige, dyan lang muna kayo magpahinga. Yun naman ito turn over lang. Paano kung may hawak ako? Sige, atras mo na muna. Sige. Diyan po, tiga Kamusor. Diyan po galing yan. Sa Quezon. Ano na ka na? Hanap, atras na. Bigat ang dala natin. Papunta po kami sa turnover ng pabahay po ni Langga. Ayan, samahan niyo po kami. Oh, Bakit maliit na yan? Ha? Bakit nagliit na? lumiliit, lumalaki yan. Susunod, lalaki na yan. Hawak mo muna to. Upo ako. Okay na. So hindi na po tayo muna mag-video mga kalangga. At ngayon po ay meron na po siyang sariling bahay. So, Ate Elsie, kamusta po yung panahon na wala po kayong natutulugan? Anong na wala ako. Trabaho talaga ako kahit may sakit sa mga anak ko na wala sila sa akin. Ganun. Nahirap talaga. Tapos nagtiis ako dito nung nagbagyo na wala talaga akong bahay kasi nag-iba talaga yan matagal ng panahon. Ngayon lang talaga ako nagkabahay. Kaya maraming salamat sa iyo at sa family mo. Thank you. Kaya mahirap talaga. Tapos nung time na nagkasakit yung mga anak ko sunod-sunod, wala akong maisip kundi may kaunti akong gamit. Pinagbili ko na lang yung rice cooker ko. Pinagbili ko para may paggamot yung anak ko. Yung time na yun. Nawalan talaga akong trabaho. Matagal na ako ng trabaho. Ano po yung trabaho niyo? Laging katulong din akong time na yun sa Maynila. Ang hirap din hanggang sa naksidente ako. Ito na yun. Ano po nangyari dyan? Nahulog ako sa third floor, nawalan ako ng sobrang stress ko. Mabutit din nabagok yung ulo ko noon. Ito lang napagaynon ako noon. Ito yung nabi ako pero hindi ko siya talaga pinatahi yun dahil ayaw ko magpatahi. Alang-alang sa mga anak ko tapos
Binigyan na ako ng pamasahe ng amo ko. Umuwi na ako dito. Wala akong kahit isang piso. At yung pamasahe binigay sa akin nung time. Mahirap talagang buhay. Tapos, time na talagang wala akong matulugan, nakikisilong ako. Yung anak ko nandito sa magulang ko ako. Nakikitulog kahit saan ako nakikitulog. Pero masakit na wala sa akin yung mga anak ko. Mahirap talaga. Pero ngayon, at least, sa tulong ninyo, sa tulong mo, Ma'am Rachel, salamat na marami talaga. Utang na loob namin to ng pamilya ko at mga anak ko sa iyo. Salamat po sa mga Nung time po na wala pa po kayong bahay, saan po kayong natutulog? Ako nung time dito, inaralan ko to ng plywood. Dito po pala sila natutulog sa part na ito. Ayun, pakita ko sila. Lalagyan ko na ng sakin lang, ng plywood. Tapos may kanin, parang-harang. Tapos doon po sila nagluluto ng pagkain po nila. Doon po part. Yun ang lutoan namin. Wala talaga, walang. Pero nung pagkagabi ko, halos di ako nakakatulog kasi yung mga anak ko binabantayan ko. Tatakot ako baka may ahas o ano sa akin. Makitulog. Saan yung anak niya? Pag nagbabagyo, saan po kayo natulog? Nandito. Ako nakikituloy kami dito kay mama. Upo nung may bagyo, nung kung nagibaan kami dyan, nandyan kami ng pamilya ko, yung mga anak ko. Nandyan po kami. Tapos yung naglapag yung puno, nandyan pa rin kami. Mabuti at pasalamat kami. Buhay kami nung time na yun. Mahirap talaga. Kasi na po yung ano nyo ngayon, may kinakasama po po kayo? Wala asawa ko po kayo? Wala po akong asawa. Yung malilit pa po yung anak ko, 5 years old po yung panganay ko. Tapos 4 months pa lang yung bunso. Wala na po akong asawa, tagal na. Tagal na po kayo walang asawa. Ilang years na po? 10 years na mag-11 years na ako niho. Padala ng tatay nila. Wala talaga. Wala po. Wala. Ang hirap talaga ng sariling diskarte ko. Kasi sila mama naman, hindi naman kakatulong naman sila kahit papaano yung bantay sa mga bata. Pero yung kailangan ng mga anak ko, bili mo ako ng mama, may gamit ganito. Yun doon ako nahihirapan talaga masyado. Lalo na ngayon, nag-iisip ako kung sabi ko salamat at may ano na tayo, may bahay. Ang lahat ko, didiskartehan ko na lang kayo pagpasukan. Pero nag-aaral pa rin naman po mga Nag-aaral pa po sila kahit paano nakika-extra naman po ako sa papatawag ako sa police station, naglinis ka dito. Yun po po. yung racket po. Opo. Nung po kasi nagtrabaho ako dati sa munisipyo. Kumusta naman po? Okay naman po, kaso po nung time nagtanggalan nga po sila, isa din po ako doon sa natanggal na mayor noon. Kaya nawala pa akong trabaho ngayon. So ngayon po wala rin po kayo. Wala nga po. Wala pa akong trabaho sa ngayon. Hindi ko pa alam kung saan po ako makakahanap na naman ng panibagong trabaho. Nahirapan nga po ako. Sa pa po, yung anak ko, hindi pa talaga binyag yan. Kasi hindi pa binyag yung dalawa kong lalaki. Diyan ako namang problema kasi malaki na. Hindi ko pa napapabinyagan. Kulang talaga sa ano ko. Budget. Magkano pa binyag dito? Mura lang. Nung talaga malilit sila na sa squatter area lang kami noon sa Maynila. Sa Maynila. Sa Maynila kami yung mga anak ko noon. Sa pare lang. Squatter talaga kami noon Natulog ako sa Bayad pa yung kalsada. Nadoan ko lang yun ng Halimbawa may mga piyesta. karton. Sama na yan. Tapos may nagpapaano sa akin ng balot. Yung tinda-tinda. Yun, yung bibigay sa akin, sama lang sa pagkain ng mga anak ko. Minsan di ako nakain para lang sa mga anak ko. May isang tao na tumulong naman sa akin para makauwi kami ng Bicol. May isang bumili doon na salamat din ako doon sa matanda na yun. Pinauwi kami ng Bicol kasi naawa siya sa amin. Nabigyan naman kami pamasahe sa konting budget pagkain daw namin pauwi. Kaya na ako nakarating dito sa Bicol. Yung mga asawa ko na walang kwenta. Ano po yung naging dahilan? Bakit po?
ano po yun eh, nung panahon na yun, umuwi kami ng Bicol, alam naman po niyang uwi kami. Tapos, nung nagbagyo tayo, nung sunod-sunod na bagyo, hindi na po siya sabi, huwag na kayo umuwi dito, dyan mo na pa istira yung mga anak mo. Ay di pumayag naman po ako. Tapos sabi niya, pagpapadala, wala naman padala kahit piso. Hanggang ngayon, kung gusto ko sanang sa tulpo, kaso hindi kami kasal eh. Hindi naman kami kasal, kaya wala akong habol sa kanya kahit mag-asawa siya. Ang hinahabol ko sa kanya yung suporta sana para sa mga anak niya. Pero wala. Mga anak ko ngayon. Nandiyan sila eh, ay yung bunso ko. Yung puso mo. Ikaw? Yung bunso ito pangalan. Wala yung isa yung nandun sa layan. So ito nga po, ito po yung kanyang anak po. Bali yung isa po nasa galaan pa daw po. So bali dalawa lang po yung nandito ngayon. Ano pangalan mo? Mitch. Ito po si Mitch, tapos ito pong isa. Si Kevin po. Kamusta naman kayo? Ilang taon na ikaw? Mga 16. Ikaw, baby. Ikaw yung bunso? Siya po yung bunso. Kamusta naman po ang pag-aaral? Saan naman yung paglilipat niyo dito? Ayos lang. Panimula lang. Makaisang pa, dalawa pa. Ito ba yung panimula Okay na niyo yata yung panimula. So, baka sa unang gabi nito ano na? Wala yan. Tiba-tiba yan. Tiba to, paldo to. Nakapamaso na yan. Matalim. Matalim na eh. Talim na matalim. Nahasa na. Nahasa na ng todo yan. Ito may spaghetti. Tapos ito, sukangan. Ay, spaghetti sukangan. Tapos kakanin siguro ito. Kakanin. Kakanin. Ayan, okay lang at least. Kahit pa paano may masilungan na maano. Kasi nandoon lang yun natutulog. Dati dyan lang yun ayun pa pag may sintra pa. Dito sa ano, papa? Hindi man yung tatlo. Sama mo. Anong sira man. Ayun, kakapatid din yan pero kanila man yun. Siyempre papag nagiba din ang bagyo. Mahirap man kaya makisunong kasi. Diba? Kahit kapatid mo. Mama niya. Binabilatil yun ako. Ate, anong nararamdaman mo ngayon? Na meron na po kayong sariling bahay, hindi na po kayo makikitulog kung saan. Masaya po at least hindi na kami yung parang palabot. Akala nila sa akin nung panahon, kasi ano lang ako eh, okay lang. Akala nila okay ako. Opo, kasi palatabo kayo. Okay ako, nakakatulong din naman ako sa mga tao noong time na nagtatrabaho sa munisipyo. Okay naman ako sa kanila, hindi nila alam ganito yung sitwasyon. Kaya hindi halata sa inyo kasi Hindi nila alam yung lalo naghihirap po kayo na. ng presentable thing. Akala nila ganun lang ako eh, nung ano na yung ng mga tao sa akin. Kaya, Tulungan din ako dyan. Grabe. Pag nagkukuha ko ng pira, siya pinapano ko. Grabe, napakaliit po ng mundo. Si ate pa po pala yung tumutulong kay Papa noon sa pagpipindot kasi hindi po alam ni Papa kung Yung sa paano. yung mga kukuha ba dyan sa ano. kay Perma yung Yung may- Tama pagkakala pag may perma. May pinabibigay. Si ate po pala yung tumutulong kay Papa. Kaya, grabe. Napakaliit po ng mundo. Parang matagal ko na rin po nakikita si ate sa Kapunta kaya nagabun ba? Kasama yan ni Donabil. Kaya po pala parang pamilya sa akin. Tsaka hindi po mahalata sa kanya na ganito nga po yung buhay nila.
Kasi maayos po sa ating tingnan. Kumbaga kahit mahirap si ate, kahit ganito yung buhay niya, talagang makikita mo, presentable siyang tingnan. Kinakaya-kaya lang niya yung problema. Hindi mo sa kanya mahalata na may mabigat po palang problema. Ngitian mo nga ni, parang ngiti yan. Ngitian mo, alam mo, pagkita mo pa rin, parang ngiti yan. Nung Sabi ko first sa'yo. meet po sa kanya, nung doon sa malaking bahay po, akala ko po, mayaman si ate kasi ang ano niyang tingnan, maayos siyang tingnan. Pero nung nagkwento po siya ng buhay niya, nung dinalaw po namin yung bahay niya, kung saan po sila natutulog, grabe, yun lang po pala yung ano nila, yung natitirahan. Naawa po ako kasi mas malala pa po sa naranasan namin noon. As in, wala po talaga silang sariling bahay. Kaya deserving po ni ate na mabigyan po ng maayos sa tirahan. Kaya yun po, sa simpleng ano lang po natin, sana napasaya po natin sa ate. At syempre nagpapasalamat po ako sa lahat ng sponsors, sa mga sumusuporta po sa atin. Syempre sa mga kasamahan natin, na nandito ngayon, sila yung tumulong para mabuo yung bahay. Ayan, pakita natin si Kuya Alfie. Wala si Foreman, alam na. Ginagawa si Foreman. Ayan, si Papa, si Kuya Mario. Ayan, syempre yung cameraman natin, si Kuya. Wala si Kuya Rene. Foreman. Ayan, thank you so much po sa inyo. Syempre si Tito din po, si Tito nagbibili pa po ng tinapay. So yun, maraming salamat po sa inyo. At yun nga po, instead na tayo po yung regaluhan sa darating natin birthday. So bukas po yung birthday natin. So sa atin po yung re-regaluhan natin kanyang pinakahinihiling. Ay, grabe. Palakpakan natin. Kaya syempre, nagpapasalamat po sa mga sumusuporta po sa atin. Thank you so much po sa inyo kasi hindi po yun mabubuo kung wala po yung suporta po ninyo. Kaya thank you so much po. Sana marami pa po ang blessing na matanggap po ninyo. At syempre ganun din kay ate, marami pa sana ang blessing na matanggap nila kasi napakabuti niya po kahit na ganun po yung naging buhay nila. Talagang nandiyan pa rin po yung pagtulong niya sa ibang tao. Kaya thank you so much po. God bless. Yan, pakita mo na yung bahay. Yan, yan, pakita mo na. Sama ka tayo. Sama kayo doon. Hindi ka makasalita. Oh, bahay niya yan. So ngayon, meron na po silang maayos na matutulog. Hindi na po sila matutulog kahit saan po. So tara pa ate. Napaiyak po to natin si ate. Ito po yung bahay ko. Ito lang po, simple lang po yung Apat sila. Ang mahalaga po, meron po sila ating natutulugan ng mga ngayong gabi. Na hindi na po sila mababasa ng ulan or kung ano pa man. At least safe na po dito. Napakasimple lang po kasi ng hiniling ni ate. Magkaroon po sila ng maayos na matutulog. Tapos, pero actually, nasa lubong ko si ate, akala ko nga local sa barangay dito eh. Tapos, nung naayos nila dyan, dari sila sa loob, na i-turn over na sa kanila kahit na hindi pa siya tapos. Yun pala, ang purpose pala noon eh, para magamit na nila. Dahil, nung pinakita mo sa kung saan sila nakatira, eh di lahat na, paluspos ng ulan, papasok doon. Paano kayo makapagsaing kung malakas ang hangin? No? Ang hirap naman noon. Lalo na yung dalawang bata. Ako. Takbo ko doon kasi iyak din ako eh. Grabe nakakaiyak. Oo, kakaiyak. Sitwasyon. Kasi apat kayo eh. Paano kayo nagkasya doon? Nakatayo lang kayo. Hindi po, mayroon po sa pinyo na isang plywood. Ah, yung plywood. May plywood sa baba. Opo. May paparo sa gilid. Yung mga sako-sako po, ginaganyan ko. Yung mabuti na. Tapos narinig din namin na yung anak mo hindi ka napabinyagan. Pero actually, pwede mo naman pabinyagan na hindi ka malaki. Oo, kasi kailangan ng mga bata yan sa school. Kahit walang Ngayong piyesta, May 9, Pwede. may binyagan dyan. Oo. May 8 pa lang binyagan.
Oh, marami ka ng ninong-ninang. Ninong kami. Madi. Madi! Ako wala na ako dito. Alis na ako sa... Then ano pala, bukod dyan, pwede, binilhan ko din sila ate ng plato, baso, pitsil, lutuan. Andyan lang, nakagilid pa, di naman kasya kung ilalabas dito lahat. Kahapon, dinala ko na dito. Kaya, okay na. Hindi na kaya ng budget, kaya yung binili lang natin is yung medyo ano yung higaan. At least merong pansapin sila ate. So, yun. Kaya mamalay ko, salamat. Marami ka lang. You're welcome, ate. You're welcome. Ano, marami pang blessing na dumating sa buhay mo at makakatatag ka din yung mga tao na nakapaligid mo ay dapat mabay ka ng palagi. At marami ka din matulungan na napainis. Alam mo ate, yung nararanasan mo ngayon, naranasan mo ngayon. Mamaya yun, sis Amor, 12. Huwag ka matulog ha. I'm super excited ha. Halika dito, Toy. Ay, dito po kayo, Nay. Dito. Hindi po, ikuan yun. Hindi po, kailangan na doon kayo, Nay. Kayo po kumain na. Special nga si Bitbit na nilang Ang pagkain na nasa aming harapan na magsilbing kalakasan sa amin sa araw-araw sa mga misyon. So Lord, ingatan mong bawat isa sa amin na makauwi sa nangligtas sa aming pauwian. And in Jesus' name, ito po ay pinapanalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Wala, let's go. Yung mga bata na mauna. Ano ba? Hindi kaya kayo dito. Kainin mo na siya ate. Opo, siya po yung pangalawang di pa po binyag. Siya po 12 years old na po yan di pa. Yung mga itsura, no? Oo, mga ano. Mga magaganda po. Malay mo. Pag nagkaroon na siya ng anak, magkakaroon na siya ng mga anak na magaganda. Sige, be. Ano? Sige na, Nay, pasok na doon. Ito, kayo na makain. Sa inyo yan. Mag-grade 7 pa lang yan eh. Alin? 15 na, oo. Wala si pa si Altia. Classmate ni Buninay. Ito. Yun. Diyan, late din ito, ano, tayo. Ate, dito ka po sa loob. Dito ka sa loob. Spaghetti ko? Nakapagtaka naman ngayon, di ba ngayon summer? Bakit umulan? Di ba? Basa din kami, pumunta kami ng diet kanina, umuwi basa. Oo nga. Nakaligo na ngayon naman, ano kaya, uwi tayo basa. Sasabihin naman ng taga-ibang kuan na butas talaga ang langit dito sa Camarines Norte. Ano, unang-una, pagdating mo dito, may blessing ka agad na dumating. Kaya nga. Alam mo? Sige, sige. Marami tayo yan bukas. Ay, grabe. Bibilo siya bukas. Oh, bukas tayo bubuelo. Ay, siya nga pala, kailan ka dumating? Kanina madaling araw. Madaling araw. Kasi kagabi man ako 26 ng 7:30. Halos kasabay kami ni Mami, Mirna, yung Ay, tatlo. mhm. Ano kami, iba-iba lang ang ano namin, super lines ako. Grabe, pambihira man ito. Akala ko yan ulit. At saka parang, Di mo ba? parang nakita ko nga na blooming ka talaga ngayon. Blooming Ay, ka naligo ngayon. nga ako galing na diet, basa. Ay, Kaya naligo ganon. ako. Kaya pa, Kaya blooming. kahit naman si, Ulan yun nga, kumbaga first blissy ulan, so blissy talaga. Bayag nung aso. musta na yung bakasyon mo sa Maynila? Bakasyon? Bakasyon ba yun o ano? Diyan pa kami nakatira Ah? sa Laguna. Mm. Ayan. Bakasyon. Ayan, siyempre, tuloy ang ligaya. Ay, sim. Siyempre, tuloy Wala ang lang ako ligaya. apo, hindi ako babalik doon. Tapos may apo, dalawa. Oo. May trabaho kasi yung mga magulang kaya. Ayan, thank you. Ayan, thank you. At siyempre, tanongin natin si Daddy. Tuloy-tuloy lang siya. Wala siyang pakialam. Daddy, siyempre natapos na yung bayanihan natin. Ano yung masasabi mo ngayon? Masaya ba o Alam mo yung kaunting budget na meron tayo, pinagkasya natin. Pero syempre masaya tayo kasi sila ate, hindi naman yung tinutulugan nila o umuulan Oo pa nga. sana o Oo, andyan pa sila grabe. ngayon. Wala pa Diba? kami dyan. pero
Ang ganda patingin dahil kung kailan lumipat sila, umulan. Ibig sabihin, blessing talaga, no? Yung, may ano siya, bas-bas ba? Parang gano'n. Mm. At least dyan, safe na sila ate. Ang ano niya na, ang poste niyan, baka ano na iniisip. Yung ano siya, yung bakal na, yung ganito kalapad, anong tawag doon? Talagang Oh, matigas. angular, Yung poste niyan, round bar? hindi round ba rin, yung ganito, basta yung pinangaano sa bubong na matigas. Yung talagang ano siya sa bubong, di ba? Yung Yan ginagamit poste na, niya. Oo, ganun na tapos nga lahat yan. Ano, tubular na yan lahat. Tapos ang yero niyan 0.5, hindi tinipid ang kapal ng yero para matagal din masira. Maganda. ayan, siyempre pasalamat tayo sa Kwan. Siyempre magpapasalamat tayo. Meron tayong mga anonymous sponsor ano, na ayaw magpakilala, ayaw talaga magpabanggit ng kanilang mga pangalan na ang purpose lang is pagtulong. Kaya maraming salamat po sa inyo. Yun ang napakaganda. Yun ang maganda. Ayan. Thank you, Daddy D. Thank you. At ayan, bye-bye.